Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon po sa inyong lahat, mga mahal na mga magulang, mga kaibigan. Muli po, kami po ay magbabahagi ng kaalaman hinggil po sa Islam, na kung saan nais naming iparating sa inyo ang tunay na mensahe ng Islam. Libre lang po yan, sir. So, meron po tayong mga libreng babasahin dito, mga magulang, mga kaibigan. Wala pong bayad dito, libre lang po. Sana po kumuha kayo dito ng babasahin para nang sa ganun po ay malaman ninyo ang tunay na mensahe ng pananampalatayang Islam. At kung sakali po, mga magulang, meron kayong mga nais itanong or bigyan ng paglilinaw, ay maaari po kayong magtanong sa amin at kami po ay magbibigay sa inyo ng 100 pesos sa magtatanong po para po masiyahan kayo. Dahil ang taong nagtatanong ay tanda na siya ay mayroong hangarin. Tanda na siya ay naghahangad ng kaligtasan sa kabilang buhay. Tanda na gusto niyang pumasok sa paraiso sa kabilang buhay, sa kaharian ng dakilang tagapaglikha. Kami po ay mga Muslim na mga misyonaryo, mga mangangaral sa Islam, at kami po ay mga dati rin pong mga Kristiyano, dating Katoliko na nag-Muslim, yumakap sa Islam, at bilang mga Muslim ay wala kaming ibang hangad kundi kabutihan ng bawat isa. Hangad namin ay magsama-sama tayo, hindi lang sa dito sa palengke sa parang, bagkus sa paraiso ng dakilang tagapaglikha sa kabilang buhay. Yun po ang hangad namin sa inyo, mga magulang. Kaya po kami nagsasalita dito. Ipagpauna ko po, nagsasalita kami dito, hindi po kami manghihingi sa inyo ng love offering or donasyon. Wala pong ganun sa Islam, lalo't walang ikapo. Kami pa po ang magbibigay sa inyo ng kaunting regalo basta kayo po yung magtanong sa amin. So ako ang inyong kababayan, kaibigan, Brother Abdul Qadir, at ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang patungkol sa mensahe ng lahat ng mga propeta. Kami pong mga Muslim, mga magulang, mga kaibigan, ay tapat at wagas na naniniwala sa lahat ng mga propeta ng Diyos. Ang nag-iisang Panginoong Diyos na tagapaglikha sa ating lahat, ang Panginoong Allah, siya ay humirang at pumili ng mga mararangal na mga tao, matutuwid na mga tao, at hinirang niya bilang mga propeta at mga sugo na kanyang ipinadala dito sa atin sa sanglibutan. So ang mga propeta po, dapat po nating mahalin, paniwalaan, igalang at sundin ang kanilang mga katuruan. Dahil ang mga propeta, katotohanan, sila ang guide natin. Sila ang dapat pamamarisan sa sangkatauhan. Kaya kung ang tao naghahangad ng kaligtasan, gusto niya ng paraiso, ay kailangan niyang maniwala, kailangan niyang sumunod, kailangan niyang ipatupad, isabuhay ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Magmula kay Adan, kay Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Isaac, Propeta Ismail, Propeta Jacob, Propeta Moises, Propeta Jesucristo, at ang huling propeta na si Propeta Muhammad. Mapasa kanila nawa ang pagpapalat, kapayapaan ng dakilang Allah, ng Panginoon. Tunay po, mga magulang, na sinuman ang mga tao na gumagawa ng pagsamba
na hindi alinsunod sa katuruan ng lahat ng mga propeta ay mawawala ng silbi at mawawala ng saysay ang anumang uri ng pagsamba na ginagawa ng tao kung ito ay salungat sa turo ng lahat ng mga propeta. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad, ang pinakahuling propeta ng Diyos, ng Panginoong Allah, kanyang sinabi, "Man ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad." Ika ng huling propeta na si Propeta Muhammad, basta sa kanyang pagpapala ni Allah, sinuman ang gumagawa ng mga gawain, sinuman ang mga nagsasabi, nagtuturo ng mga katuruan na hindi alinsunod sa turo ng mga propeta, fahuwa raddun. Ito ay hindi kailanman tatanggapin ng Diyos sa kanya. Kailanman hindi tatanggapin ng Panginoong tagapaglikha. Kaya sa pananampalatayang Islam po mga magulang, ang isa sa turo ng pananampalatayang Islam para tatanggapin ang ating mga pagsamba, mga panalangin sa Diyos, ay nararapat na ito ay alinsunod sa pamamaraan na itinuro ng lahat ng mga propeta, katulad ni Propeta Hesukristo. Si Propeta Hesukristo po, sa pananampalatayang Islam, siya po ay nagturo sa mga tao at ang kanyang pangulong kautusan na itinuturo ni Hesukristo ay sinabi niya, "Makinig kayo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon natin ay nag-iisang Panginoon lamang." Kaya't sambahin ang nag-iisang Panginoon ayon kay Jesus, sambahin ng Diyos ng buong lakas, buong puso at buong kaluluwa at buong isip. So ang pinakapangulong mensahe ng mga propeta, katulad ni Hesukristo mga magulang, ay ang sambahin lamang natin ang dakilang tagapaglikha. Sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na siyang nagkaloob, nagpahiram ng ating mga buhay. Yan po ang aral ni Hesukristo na siyang aming ipinagpatuloy na pinapangaral namin sa mga tao bilang mga Muslim. Dahil ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong tagapaglikha na si Allah ay nagwika sa banal na Quran, kanyang sinabi, "Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sabi ng Diyos na tagapaglikha mga magulang, ang Panginoong Allah, at katotohanan, ako ay nagpadala, nagsugo ng mga propeta, ng mga mensahero sa bawat lugar, sa bawat nasyon, upang sambahin lamang ang nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Yan po ang mensahe na dinala, itinuro ng mga propeta, na ito po ay buhat pa at nagmumula pa sa dakilang tagapaglikha. An i'budullah. Kaya lahat ng mga propeta, magmula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Jesus Christ, ang kanilang mensahe na itinuturo sa kanilang panahon ay sambahin lang natin ang nag-iisang Panginoon. Sambahin lang ang iisang Diyos. Ito ang Panginoong Allah. At wajtanibut tagut. Sabi ng mga propeta, at lumayo kayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Lumayo kayo sa pagsamba sa mga nilikhang bagay. Ang pinakaminsahe ng mga propeta, mga magulang, maging si Jesus Christ, Moises, Abraham, ay sumamba lang tayo sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos na lumalang, lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. At pagkatapos, sabi ng mga propeta, layuan ninyo ang pagsamba sa mga nilikhang bagay. So yun po, dalawa po ang dalang mensahe ng mga propeta. At kaya sa pananampalatayang Islam, bilang mga Muslim, ang pinakamataas na aral namin dito sa pananampalatayang Islam, mga magulang, sinabi ng Diyos, ang Panginoong Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Sabi ng dakilang tagapaglikha, alamin ninyo o mga tao
Dapat malaman ng mga tao na walang Diyos, walang Panginoon na nararapat sambahin, kundi ang nag-iisang Panginoong tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Kaya po mga magulang, nandirito kami bilang mga Muslim. Nais namin iparating sa inyo ang mensahe na buhat pa sa dakilang tagapaglikha na dinala, itinuro ng lahat ng mga propeta, ang sambahin natin ang nag-iisang Panginoon, ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Kaya yung Allah na inyong naririnig mga magulang, mga kababayan, siya po ang tagapaglikha sa ating lahat. Ang Allah po ay hindi lang po Diyos ng mga Muslim. Ang Allah ay hindi lang po Diyos ng mga Arabo, kundi ang Allah po, siya po ang Panginoong tagapaglikha. Siya po ang the ultimate creator. Siya po ang lumikha ng langit at ng lupa, lumikha sa ating lahat. Si Allah po ang nagsugo, nagpadala sa lahat ng mga propeta, magmula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesus Christ, at ang huling propeta na si Muhammad. Si Allah po ang lumalang ng lahat ng bagay, kabilang na po tayo. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa banal na Quran, Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Tunay na si Allah, ang Diyos na tagapaglikha, ang nagpadala, nagsugo ng lahat ng mga propeta. Ang mga propeta, magkaiba ang kanilang panahon at lugar sa kanilang pinapadalhan ng Diyos, ngunit iisa ang mensahe ng mga propeta. Ani abudullah. Sambahin lang ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. At pagkatapos, sabi ng dakilang tagapaglikha, liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musrikun. At nagpadala din ang Diyos na tagapaglikha ng reliyong Islam. Islam ang ibig sabihin pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban sa Diyos, na kung saan ang Islam ang siyang mangingibabaw sa lahat ng mga relihiyon. Sa dami ng relihiyon ngayon na nagsilutangan dito sa mundo, Islam ang mangingibabaw. Bakit? Ito ang relihiyong dinala, itinuro ng lahat ng mga propeta, ang pagsuko sa kalooban sa dakilang tagapaglikha. So yun po mga magulang. Kaya po Allah po mga magulang, bakit tinatawag namin ang Diyos, ang Panginoon sa pangalang Allah? Dahil ito po ang kanyang pangalan na kanyang ipinakilala sa kanyang sarili. Dahil hindi po tayo pwedeng mag-imbento ng pangalan ng Diyos tulad ng Yahweh, El Shaddai, Jehovah, Ama. Yan po ay hindi tunay na pangalan ng Diyos. Yan po ay isinulat na lamang ng mga mangangaral ngayon na mga nagsulat ng mga ibang mga kapahayagan katulad ng Biblia. Ngunit, ang tunay na pangalan ng Diyos, ayon sa kanya, nung umakyat si Moises doon sa Mount Sinai, ipinakilala ng Diyos ng Panginoon ang kanyang pangalan, mga magulang. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Moises, nung umakyat sa Mount Sinai, nakasaad sa banal na Quran na sinabi ng Panginoon, sabi niya, Innani ana Allah Rabbul Alamin. Sabi ng Diyos kay Propeta Moises, katotohanan, O Moises, ako nga si Allah, ang Panginoon ng sanlibutan, ang Panginoon ng sandaigdigan. Kaya po, Allah ang tawag namin sa Diyos kasi ito po ang kanyang personal na pangalan. Kasi po ang pangalang Ama, na pagtawag sa Diyos Ama, hindi po ito tinatawag na personal na pangalan ng Diyos, pagkos ito ay titulo. Title lang po ang katagang Ama. Katulad ko, may anak ako, Ama ako. Kayo, na may anak din po kayo, tatawagin kayong Ama. Yan ay hindi po literal o talagang pangalan ng Diyos, pagkos yan ay metaphorical o yan ay tinatawag na titulo bilang isang Ama. Ang Diyos ay may pangalan. Kasi tayo nga mga tao, may pangalan tayo, di ba? Kapag tinawag tayo sa hindi pangalan natin, hindi tayo lilingon. Ang Diyos pa kaya, ang lumikha pa kaya sa atin walang pangalan?
Kaya doon nagpakilala ang Diyos sa kanyang pangalan, na ang kanyang pangalan ay Allah. Ha? Allahu khaliqu kulla shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Tunay na ang Diyos, ang Panginoon na si Allah, ang naglikha ng lahat ng bagay at siya ang mangangasiwa, mangangalaga sa lahat ng kanyang nilikha. So yun po mga magulang. So isinugo ng Panginoong Allah, ng Diyos, ang mga propeta, na ang mga propeta, iisa lang ang kanilang misyon, na tayong mga tao, akayin tayo tungo sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, wala ng iba pa. Kaya nga sinabi ng Diyos, ng Panginoong Allah sa loob ng banal na Quran, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa huwar rahmanur rahim. Sa malapit na kahulugan mga magulang, sinabi ng mga propeta, Jesucristo, Moises, Abraham, Noah, Adan sa kanilang panahon, at ang inyong Panginoong Diyos. Ilah, ang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos lamang. Kaya siya ang inyong sasambahin. Wala kayong Diyos, Panginoon, na karapat-dapat ninyong sambahin, kundi siya lamang ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. So yun po mga magulang. No? Amin pong ipinakilala sa inyo ang tunay na mensahe ng lahat ng mga propeta na kanilang itinuro sa kanilang panahon, at amin po itong ipinagpatuloy. Ipinagpatuloy namin dahil wala na po ang mga propeta. So kailangan ipagpatuloy ang kanilang mensahe para paalalahanan ang mga tao na magbalik loob tayo sa pagsamba sa Panginoong Allah. Dahil po ang pagsisisi ay palagiang nasa huli. Ang pagsisisi ay hindi nauuna mga magulang. Laging nagsisisi ang tao sa huli. Katulad na kung ang tao ay makapasok sa impyerno, magsisisi siya doon. Ngunit wala nang pakinabang ang kanyang pagsisisi dahil huli na po ang lahat. Kailangan na ngayon ay malakas pa po tayo, buhay pa tayo, may pag-asa pa tayong magbalik loob sa pagsamba sa tunay na Diyos at iwanan natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga huwad na mga sinasamba. Dahil po, ang tunay na Diyos ay nag-iisa lang po siya. Kaya po ang lahat ng mensahe ng mga propeta ay sumamba lang po tayo sa nag-iisang Diyos. Wala ng Diyos, wala ng Panginoon, kundi nag-iisa lamang. At yun ang turo ng pananampalatayang Islam. Kaya nga, ang mensahe naming mga Muslim na nais namin iparating sa inyo ay ang mensahe ng La ilaha illallah. Ibig sabihin ng La ilaha illallah, walang tunay na Diyos, walang tunay na Panginoon. Libre lang po ate. Salamat po. Thank you po. May tanong po ba kayo? Baka may tanong po kayo. Wala na? Dagdagan po ate. Salamat po. Thank you po. Kaya po ang La ilaha illallah mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang susi ng paraiso. Ang susi ng paraiso ay ang La ilaha illallah. Ano ibig sabihin ng La ilaha illallah? Dahil Arabic po ito. Sa Tagalog, walang Diyos, walang Panginoon na tunay na nararapat nating sambahin maliban ang nag-iisang Panginoon, nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Yun po ang susi ng kaligtasan. La ma'buda bihaqqin illallah. Walang Diyos, walang Panginoon na karapat-dapat nating sasambahin maliban ang tunay na Panginoon at Diyos na tagapaglikha sa lahat, ang Panginoong Allah. Walang tunay na Diyos. Ito po ang mensahe ng mga propeta, mga magulang. Lahat ng mga propeta, magmula kay Adan, kay Noah, kay Moises, kay Abraham, kay Jesucristo at kay Muhammad, mapasa kanila ang pagpapala ni Allah. Iisa lang ang kanyang mensahe, ang sumamba tayo sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa atin,
ang nag-iisang Diyos ang Panginoong Allah. Kaya po mga magulang, payo namin po sa inyo bilang kababayan, kailangan po nating sambahin ang nag-iisang Diyos mga kababayan. Ang Panginoong Allah, ang tagapaglikha, nararapat po na sambahin natin siya. Bakit? Dahil po ito ang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Bakit tayo umiral dito sa mundo? Bakit tayo nandito sa mundo? Dahil po sa layunin ng Diyos na sambahin natin siya, na siya lamang na nag-iisa at walang katambal. Dahil sinabi po ng Panginoong Diyos ang Allah sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Panginoong Diyos, mga magulang, sabi ng Panginoong Allah, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban lamang na sambahin nila ako. Dahil dito sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, mga magulang, mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit umiral tayo dito sa mundong ibabaw. Hindi tayo naparito sa mundo para magpakasarap, kumain ng masasarap. Hindi tayo nilikha ng Diyos, ng Panginoong Allah upang tayo magpakayaman, mag-asawa, magkaanak, magtrabaho, at hanggang sa mamatay na lamang. Hindi po yan ang purpose ng buhay natin. Malinaw po ang purpose ng buhay nating mga tao dito sa ibabaw ng lupa ay sambahin natin ang nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Yun po ang purpose ng buhay natin. Ang sambahin natin ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Kaya po kawawa ang tao na inabutan siya ng kamatayan na hindi niya makilala ang Panginoong Allah at hindi niya masamba. Bakit? Dahil hindi niya nakuha ang purpose ng ating buhay. Nilikha tayo ng Diyos para sambahin natin siya. Kaya napakahalaga po mga magulang na kung may Diyos tayo na sinasamba, kung may Diyos tayo na kinikilala, kailangan po ang Diyos na ito ay siyang naglikha sa ating lahat. Kailangan po na siya ang naglikha sa atin. Yun ang sasambahin natin. Siya ang lumikha ng paraiso para makapasok tayo sa kanyang paraiso. Hindi maaari po na tayo samba ng samba. Mali naman ang Diyos na sinasamba natin. Ha? Kasi sa panahon ngayon, napakaraming sinasamba ng mga tao. Napakarami ang Diyos na kanilang kinikilala. Ngunit alam natin na isa lang po ang tunay na Diyos. Isa lang po ang tagapaglikha. Kaya ito po ang aming layunin bilang pagmamahal, pagmamalasakit sa inyo mga magulang, na tayo ay dapat kumilala sa tunay na Diyos na lumikha sa atin. Dahil ang purpose ng buhay natin, sambahin natin ang Diyos na tagapaglikha. Kaya kilalanin, alamin kung ano ang pangalan ng Diyos, ano ang kanyang katangian, paano siya sasambahin mga magulang. Napakahalagang 3 punto. Kilalanin ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, sambahin ang Diyos, ang Allah, ayon sa kanyang gusto, sa pamamaraan na ginawa ng mga propeta. Ha? At ang nag-iisang Diyos, kailangan nating mahalin, ibigin siya ng buong lakas, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Dahil kapag tayo ay nagkamali sa pagkilala sa Diyos, masasayang ang ating mga pagsamba. Di ba sinabi ni Jesucristo, nung siya ay nanalangin, nagturo si Jesus ng ganito. Sabi niya, Amahan namin na sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Sambahin daw natin ang ngalan ng Diyos, hindi ngalan ni Jesus ang sasambahin natin. Sabi ni Jesus, sambahin ang pangalan mo. May itinuturo si Jesus na Diyos na may pangalan na nasa ibabaw ng kalangitan. Kaya alamin natin mga magulang, si Jesucristo nagdarasal, meron siyang binabanggit na pangalan ng Diyos. Sabi niya, Ili, lama sabaktani. O Diyos ko, ayon kay Jesus, bakit mo ako pinabayaan? Yung ili mga magulang, sa wikang Aramaic na lingwahe ni Jesucristo, ili ang tawag niya sa Diyos,
Yan po sa Arabic katumbas ng Allah. Yung Allah po at ang ili sa lingwahe ni Jesus na Aramaic, dahil si Jesucristo hindi naman siya Pilipino para magtagalog na tumawag ng Ama, hindi rin siya Amerikano na pag tumawag ang mga Amerikano sa Diyos ay God. Bagkus si Jesucristo, siya po ay isang Palestino, isang Arabo, at sa panahon ni Jesucristo, Aramaic ang kanyang lingwahe. So yung ili, o Diyos ko, katumbas ng Allah mga magulang. Kasi ang Arabic na salita, Semitic language sa salitang Aramaic ni Jesucristo. Di ba si Jesus na una kay Propeta Muhammad? 570 years ang kanilang pagitan. So sa panahon ni Jesucristo, ang kanyang lingwahe ay Aramaic. Hindi po Griego. Ha? Ang Greek po nasa Western country. Ang Greek ay nasa bansang Greece. Hindi po taga doon si Jesus. Si Jesus ay taga Palestine sa Jerusalem, na ang kanyang lingwahe sa kanyang panahon ay Aramaic na kapatid na salita ng Arabic. Kaya nga itinuturo ni Jesus na ili ang Diyos na tagapaglikha sa panahon ni Prophet Muhammad, Allah. Ha? La ilah. Ang ilah, yan po ang Diyos katumbas ng Allah. Kaya po ang tunay na pangalan ng Diyos mga magulang ay Allah. Ngayon, paano natin makilala ang Allah? Ano ba ang katangian ng Diyos? Ano ba ang katangian ng tunay na tagapaglikha na dapat malaman natin mga magulang? Ang katangian ng Diyos mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, nagsabi po siya sa banal na Quran, ang huling kapahayagan, sabi ng Diyos, ng Panginoong Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Ito po ang sinabi ng Panginoon Diyos, mga magulang, mga kaibigan. Sabi ng Panginoon Diyos, ang Allah, sabihin mo Muhammad sa mga tao. Iparating mo Muhammad, si Propeta Muhammad ang huling propeta na isinugo ng Diyos. Kaya inutusan si Propeta Muhammad, mapasa kanya ang kapayapaan ng Diyos na si Allah, na sabihin mo Muhammad sa mga tao na ang Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa lamang. Nag-iisa lang daw ang Panginoon at Diyos. Hindi po tatlong persona. Para sa inyong kaalaman, kasi may nagtuturo na isa lang ang Diyos, pero pag tinanong natin, ibibigay sa atin ang tatlong persona. Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. No? Wala pong propeta sa kasaysayan na nagtuturo na tatlo ang Diyos. Isa lang po ang Diyos na itinuturo ng mga propeta. Kaya ang sinabi ng Diyos, ang Allah, Qul huwallahu ahad. Ang ahad, sa mga nakapunta ng Saudi Arabia, alam nila ito, wahid, isa. Magkaiba po ang tatlo, kasi ang tatlo sa Arabic, salata, tatlo. So iba ang tatlo, iba ang isa. So kapag ang Diyos na sinasamba natin ay humigit sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang 10, hanggang marami, maling Diyos po yun. Kasi iisa lang po ang tunay. Maraming Diyos. Totoo yan, maraming Diyos. Iba ang Diyos ng mga Buddhist, si Buddha. Iba ang Diyos ng mga Kristiyano, si Jesus. Iba ang Diyos ng mga Hudyo. Iba ang Diyos ng mga Hindu. Iba ang Diyos ng mga Zoroastriano, apoy. Iba ang Diyos ng mga Pagano. Pero ang tunay na Diyos, mga magulang, ang tagapaglikha, iisa lamang siya. At yun ang tinutukoy natin. Na sabihin mo Muhammad, sinabi ng Diyos na si Allah. Sabihin mo sa mga tao na si Allah, ang Diyos na tunay, nag-iisa lang. Hindi tatlong persona. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Allah sa banal na Quran, patungkol sa tatlong Diyos, Ama, Anak, Espiritu, sabi ng Panginoong tagapaglikha, wala sakulu salata intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid. Ano ang sabi sa malapit na kahulugan? Huwag kayong magsabi na tatlo ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Huwag na huwag kayong magsabi. Binabalaan tayo ng Diyos na tagapaglikha. Manahimik kayo, magsitigil kayo sa pagsasabi na tatlo ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu.
Sapagkat ang Diyos na tunay ay nag-iisa lamang. Isa lang, period. Wala nang dalawa, wala nang tatlo. Magsitigil kayo, ito ang mas mainam para sa inyo. Katotohanan, ang Diyos, ang tagapaglikha, mga magulang, ang Creator, ang Panginoon na si Allah, ilahukum ilahun wahid, ay Diyos ninyong lahat, na Diyos na nag-iisa lamang. Isa lang daw ang Diyos, hindi maaaring sumubra pa sa isa. Kaya ito po ang aming pinaparating namin sa inyo. Ang katangian ng Diyos ay nag-iisa lamang. Tingnan niyo mga magulang, magbibigay tayo ng katangian ng Diyos, ng Allah, na kapag ito ay akma, tugma sa inyong paniniwala, manatili kayo dito. Dahil tama at tumpak ang inyong paniniwala. Pero kung ito'y sumasalungat sa inyong paniniwala patungkol sa katangian ng Diyos, inaanyayahan namin kayo sa Islam, sa katotohanan. Aanyayahan namin kayong magbalik loob sa tunay na Diyos na si Allah. Pangalawa sa katangian ng Diyos, ang tagapaglikha na si Allah. Allahus Samad. Ang Allah, ang Diyos, mga magulang, tagapaglikha, siya ang sandigan nating lahat. Siya ang sinasandalan natin. Di ba kapag may mga problema tayo, may mga pighati, mga pagsubok, mga dilubyo, tayo ay nagbabalik loob sa taas. Mihingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Likas yan eh. Kaya nga, ang sandigan natin sa ating mga pangangailangan ang Panginoong Allah. Kaya nga si Allah, wala siyang kahinaan, wala siyang kakulangan, hindi siya inaantok, hindi napapagod, hindi kumakain ng Diyos ang Allah, hindi umiinom, hindi natutulog. Lahat yan ay katangian natin ng mga taong mahihina. Hindi po pwedeng angkinin ng dakilang tagapaglikha ang kahinaan. Katulad ni Jesucristo, kung ating ikumpara, si Jesucristo sa kanyang panahon, kumakain si Jesus. Si Jesus natutulog, umiinom, inaantok si Jesus. Kumakain siya ng tinapay at isda. Si Jesucristo, nung pinanganak ni Birheng Maria, inaalagaan. Pinapadidi ni Birheng Maria. Ito'y katangian nating mga tao na may kahinaan. Hindi po ganun ang Allah. Ang Diyos po walang pangangailangan. Wala siyang kailangan sa atin. Bagkus siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang nagbibigay ng hangin para tayo mabuhay. Dahil kung walang hangin, mamamatay tayo. Siya ang nagbibigay ng ulan para tumubo ang ating mga pananim. Tumubo ang mga gulay, mga prutas, mga palay para meron tayong makain, mga magulang. Ang Allah ang nag-provide ng lahat. Ang Allah ang isa sa katangian niya, Ar-Razik, ang tagapanustos, tagabigay ng lahat ng ating pangangailangan. At ang Allah, ang Diyos, mga magulang, ang tunay na katangian ng Diyos na dapat nating sambahin ay kailanman hindi siya namamatay. Walang kamatayan ng Diyos, mga kababayan. Si Allah ay kailanman hindi magtataglay ng kamatayan dahil ang kamatayan, nilikha ng Allah yan para sa atin na mga tao. Kaya tayong mga tao, lahat tayo magdadanas ng kamatayan kasi nga nilikha tayo. Lahat ng nilikha, mayroong simula ay mayroong wakas. May katapusan. Kaya tayong mga tao, lahat tayo maglalaho dito sa mundo. Lahat tayo makakatikim ng kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay magdadanas ng kamatayan. At si Allah, ang Diyos na Panginoong tagapaglikha, wala siyang kamatayan. Sabi niya sa banal na Quran, "Fatawakkal 'alal hayyi alladhi la yamut." At sabi ng Diyos na si Allah ang tunay na tagapaglikha, at magtiwala kayo. Magtiwala kayo sa Diyos, sa Allah, na kailanman hindi magdadanas ng kamatayan, na siya ay palagiang buhay. Palagiang buhay. Kaya isa sa pangalan ng Allah, Al-Hayyu, ang palagiang buhay.
hindi kailanman mamamatay. Kung ang Diyos ay namamatay, iwanan natin yan. Hindi yan tunay na Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi mamamatay. Ano ang katangian ng Allah ng tunay na Diyos? Lam yalid wa lam yulad. Si Allah ang tunay na Diyos sa Panginoon ay hindi ipinapanganak at hindi rin siya nagkakaroon ng anak. Ito ang dahilan kaming mga Muslim, bakit kami hindi nagsiselebrate ng Pasko. Kasi ngayon, napapanahon, ay malapit na po ang Pasko. Magtatanong ang mga Kristiyano, bakit ang mga Muslim hindi walang Pasko, walang Christmas? Kasi po, hindi kami naniniwala na ang Diyos ay nagkaanak. Hindi kami naniniwala kasi ang Diyos, ang Allah, ay hindi niya kailangan ng anak. Sinabi na niya, lam yalid, hindi ako nagkakaanak. So, kung ang Diyos ay nagkakaanak, binigyan natin ng anak, ang mangyayari, dadami ang Diyos natin. Kasi kung ano ang puno, kapag namunga, ganun din ang bunga. Halimbawa, ang mangga, kapag namunga ang puno ng mangga, hindi ito mamumunga ng saging. Mangga din po ang kanyang bunga. Di ba? Kung ang tao magkakaroon ng anak, tao din ang kanyang magiging anak. Hindi mga anak ng hayop halimbawa. Kasi tao, siyempre tao ang kanyang magiging anak. Kung ang Diyos ay pinagbintangan natin, si Allah na nagkakaroon ng anak, ang mangyayari, dadami ang Diyos natin. Dadami, hindi na nag-iisa. Magiging dalawa na po ang Diyos natin. At mangyari pa, yung anak niya, pag lumaki yun, no? Magkakaanak din po yun, ang mangyayari, magiging Diyos apo na. No? Marami ng Diyos, hindi na siya nag-iisa. Masisira ang kanyang kaisahan ng pagiging Diyos. Kaya sa Islam, pinapanatili natin ang dalisay na pagkilala. Meron lamang nag-iisang Diyos na hindi nagkakaroon ng anak at hindi rin ipinapanganak. Meaning, walang magulang, walang nanay ang Diyos. Kasi paano nagkakaroon ng magulang ang Diyos? Wala pa yung tao, hindi pa nilikha, ay nandito na siya, nag-iisa lang siya. Tapos sasabihin natin ang Diyos ay mayroong nanay. Ha? Katulad ni Jesus, Diyos daw siya, pero may nanay. Paano nangyari na una yung posible? Ha? Hindi ito nararapat paniwalaan. So, ang Diyos, ang kanyang makakahalintulad. Walang kagaya. Ang Diyos na tagapaglikha, wala siyang larawan. Hindi natin pwedeng bigyan ng larawan ang Diyos. Bakit? Dahil wala pang nakakakita sa Kanya. Si Allah, ang Diyos, wala pang nakakita sa Kanya. Kaya paano nalagyan ng larawan? Paano naiguhit ang mukha ng Diyos? Samantala, ang katotohanan, wala pang nakakakita sa Kanya. Di ba? Wala pang, sabi nga ni Jesus kailanman, wala pang makakakita magpakailanman sa Diyos. So sa Islam, hindi natin pwedeng ihalin tulad ang Diyos, ang Panginoon, sa anumang mga nilikhang bagay. Kasi iba ang tagapaglikha, yun yung tunay na Diyos, at tayo yung nabibilang sa mga nilikha. Tayo yung mga nilikha. So, yun po ang katangian ng Diyos na ating dapat sasambahin mga magulang. Si Allah po, siya po ay nag-iisa lamang. Si Allah po ang tunay na Diyos, walang pangangailangan. Si Allah po ang tunay na Diyos ay hindi nagkakaanak, hindi ipinapanganak, at sa Kanya walang makakahalintulad. Laysa kamithli syai'un wa huwa samiul basir. Si Allah po ang walang kahalintulad, wala siyang kaparis, wala siyang kagaya, at siya ang nakakakita at nakakadinig. So yun po mga magulang. So inaanyayaan po namin kayo mga magulang na kumuha ng mga libreng babasahin dito. Wala namang bayad. Libre naman po, kumuha po kayo dito. At kung may tanong po kayo, sasagutin natin ang inyong mga katanungan at magbibigay kami sa inyo ng 100 na bilang regalo sa inyong pagtatanong. Kahit anong klaseng tanong po, welcome po kayo na magtanong. Yan, kuya, ha? Meron ba? Baka may tanong kayo, kuya? Wala? Salamat. Maraming salamat sa...
Naway gabayan ka ng dakilang tagapaglikha, kuya, ha? Alhamdulillah. Sige. Salamat po sa pagkuha mo ng babasahin. Sino pa pong gusto ng babasahin? Marami pa po tayo dito. Libre lamang po mga magulang, walang bayad yan. At kung may tanong po kayo, please lang po, huwag mahiya, lumapit po dito. At sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. Kahit po anong klaseng tanong yan, I welcome po kayo na magtanong dito. Wala po kaming pinipiling mga tanong. Lahat ng mga misconception, alam natin sa Islam, maraming mga misconception na ating nadidinig. Pagkakataon niyo po na tanongin sa amin para po mabigyan natin ng kasagutan ang mga agam-agam na inyong mga naririnig mula sa may ibang mga tao. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At muli, inaanyayaan po namin kayo sa Islam mga magulang. Kung kayo po ay palipat-lipat sa mga sikta ng relihiyon, sa Kristyanismo, ang aming pong hiling sa inyo naway isama niyo po ang Islam sa inyong pakikinig. Isama niyo po ang Islam mga magulang dahil po ang katotohanan, no? Ang Islam po ang tanging iisang relihiyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Islam po ang relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. Dahil ang kahulugan ng Islam ay pagsuko, pagsamba sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Islam is total, complete submission to the will of God, the Almighty Creator. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa lahat. At kung may nasabi po kami dito na nasaktan ang inyong mga damdamin, paumanhin, humingi ng tawad sa inyo. Tunay po na ang aming mga nilalahad dito ay pawang katotohanan at ang hangad namin ay ang kaligtasan ng bawat isa. Nawa, pagsamasamahin tayo ng dakilang tagapaglikha sa paraiso sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. Allahumma amin. Siya na nga, naway tanggapin sa atin ng Diyos, ng Panginoong Allah, ang ating pagsisikap, pagpupunyagi na ibahagi sa inyo ang mensahe pa na buhat pa sa dakilang tagapaglikha, ang mensahe ng mga propeta, ang mensahe ng pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At maraming salamat po sa lahat.